Naramdaman ko na lang ang malambot na sopa kaya nalaman kong naihiga na pala ako ni Denver. Nagiinit ang katawan ko at napapasong buong sistema ko sa tuwing hinahawakan ako nito. Bumaba ang halik nito patungo sa leeg ko at pumasok ang dalawang kamay sa loob ng damit ko. Napatingala ako nang maramdaman ng mainit na kamay ni Denver na marahang pinipisil ang mga braso ko. Nakikiliti ako sa bawat pagdampi ng labi nito sa leeg ko. Is this really happening? We didn't even drink any alcohol. Why do I feel so hot? Denver, naiusal ko na lang at ang pagkatanggal ng hook sa bra ko ang sagot ni Denver. Hinubad nitong pang itaas ko kasabay ng bra ko. I'm half naked under him. Nawindang na naman ako sa paghawak nito sa braso ko. I want you now, Bellissima. Tumigil sa paghaplos na sabi ni Denver kaya napatitig ako rito. Nakakagat ito sa labi niya at hinihintay ang magiging reaksyon ko at permiso. Go on. Nahihiyang sabi ko. You're so beautiful, Bellissima. Nakatitig sa aking sabi ni Denver. Kanina pa pala ako pinanonood nito pati ng mga reaksyon ko sa mga haplos at halik nito. I want you to say something, Bellissima. Bulong nito sa akin kaya tumango na lang ako. Say please. I want you now, Denver. Pinagloloko mo ba ako? Tanong ko at umiling naman ito. Napaiwas ako ng tingin. Please, I want you now, Denver. Biglang tumayo si Denver at walang salitang binuhat ako. Napakapit naman ako rito habang naguguluhan. Saan tayo pupunta? Sa kwarto. Nakahinga naman ako ng maluwag sa sinabi nito. Salamat at makakapagpahinga na rin. Binuksan ni Denver ang pintuan at saka tinadyakan ito para magsara. Hiniga ako nito sa kama at biglang pumatong. Sinong nagsabing magpapahinga ka? Hindi pa tayo tapos. Practice lang yung kanina. Natatawang sabi nito. Kaya kaagad na lumanding ang kamay ko sa buhok nito at sinabunutan ito. Ang energetic mo. Tigilan mo na ako. Pinigil nito ang kamay ko at saka inilagay yun sa itaas ng ulo ko. Hindi ko na palalampasin ang opportunity. Lulubusin ko na lang. Ngising sabi nito at saka ako hinalikan. Para naman akong nahihipnotismo na hinalikan din ito pabalik. Nagising ako mula sa mahimbing na pagkakatulog ng kumalamang sikmura ko. Sa pagmulat ko pa lang ng mga mata ko ay mukha na ni Denver ang nasilayan ko kaya napangiti ako. Mahimbing na rin ang pagkakatulog nito habang yakap-yakap ako. Kaagad na mulang parehong pisngi ko nang maalala kong ginawa na naman namin ang bagay na yon. Ngunit ang pinagkaiba ngayon ay pareho kaming nasa tamang pag-iisip at wala sa buong sistema namin ang alak. Dahan-dahan kong inalis ang pagkakayakap ni Denver sa akin nang magreklamo na naman ng sikmura ko dahil sa gutom na ako. Kumuha na lang ako ng isang roba para takpan ang buong katawan ko bago ako marahang lumabas ng kwarto upang hindi magising si Denver at nagtungo kaagad sa kusina para maghanap ng makakain. Sinuri ko ang loob ng refrigerator kung mayroon bang makakain at labis kong ipinagpasalamat na may isang balot pa ng tinapay at bote ng palamang tsokolate na nandoon. Inilabas ko ang mga yon at nagtimpla na rin ako ng kape bago ako nagtungo sa balcony at doon ko naisipang tumambay habang kumain. Sobrang lamig na hangin ang sumalubong sa akin nang mabuksan ko na ang sliding door ng balcony. Umupo na lang ako sa isang gilid at saka nagsimulang kumain habang tinatanaw ang city sa ganitong oras. Napapangiti na lamang ako sa tuwing dumaraan sa isipan ko ang nangyari sa pagitan namin ni Denver. Hindi ko alam ang ibig sabihin pero masaya ako sa lahat ng bagay kapag kasama ko na si Denver. Masaya ako sa nangyari sa pagitan naming dalawa. Wala nang takot sa buong sistema ko at hindi ko na iniisip ang mga posibleng mangyari dahil ang alam ko lang sa ngayon ay kontento ako sa ganitong sitwasyon namin ni Denver. Sa marahang paghampas ng malakas na hangin ay siyang pagyapos ng dalawang matitipunong braso sa akin. Inilagay ni Denver ang baba niya sa kanang balikat ko at saka hinalikan ako roon. Napangiti naman ako sa ginawa nito. Lumamig lalo dahil sa hampas ng hangin, ngunit ramdam kong init dahil sa yakap ni Denver sa akin ngayon. Bakit hindi mo naman ako ginising? Gusto mo rin bang kumain? Nagutom kasi ako eh. Tulog na tulog ka rin kaya hindi na kita ginising. Sagot ko rito habang itinatapat ang tinapay sa bibig niya at kumagat naman agad ito. Pinakailaman na rin itong kape ko at nakilagok. Ikaw, pwede ka bang makain ulit? Kung oo, gutom na gutom yata ako. Tanong nito sa akin kaya bumitaw ako sa yakap nito at sinamaan ko ito ng tingin. Gusto mong makagat mo yung dila mo? Sisikuhin talaga kita kapag nangalikot ka na naman dyan.
Pananakot ko rito ngunit napangisi lang ito at saka ibinalik ang pagkakayakap sa akin at pagkakatungo ng baba niya sa balikat ko. Masisiko mo pa ba ako kung nahawakan na kita? Hindi mo rin sure kung makakapalag ka pa sa akin. Mapang-inis na bulong nito sa akin kaya uminom na lang ako ng kape at hindi na lang ito pinansin. May tanong ako sa'yo, Bellissima. Ano naman yon? Anong nararamdaman mo ngayon, Bellissima? Biglang tanong ni Denver sa akin kaya nagitla ako at napaso pa sa kapeng iniinom ko. Ibinaba ko ang baso para hindi matapon ang laman nito. Ha? Yung totoo, anong nararamdaman mo ngayon? Pinakiramdaman ko ang sarili ko at saka tumingin sa mga mata niya. Masaya ako. Sagot ko habang nakatitig sa mga mata niyang nangungusap. Sumilay ang ngiti sa labi ni Denver, bagay na palagi kong gustong makita araw-araw. Ako rin, sobrang saya ko tuwing kasama kita. Umaabot sa puntong hinihiling ko na sana. Hindi na matapos pang gabing ito. Nakatingin sa mga mata kong sabi nito. At ramdam na ramdam ko ang senseridad sa boses ni Denver, kaya kaagad na namuong mga luha sa gilid ng mga mata ko. Sana nga. Inilapit ni Denver ang mukha niya sa akin at nagtagpo ang mga labi namin. Sa paghawak ni Denver sa pisngi ko ay siyang pagtulo ng mga luha ko. Sono davvero innamorato di te, Bellissima. Usal nito habang pinupunasan ng mga luha ko. Alam mo, nakakainis ka na naman. Ikaw lang ang nakakaintindi sa mga pinagsasabi mo. Hindi mo ba alam na nakakairitang mukha kong ewan dito? At palagi kong iniisip kung anong ibig mong sabihin dahil hindi kita maintindihan? Nawawala sa mood na sabi ko at namamanghang natawa si Denver sa akin. Parang tungaks, pwede naman siyang magtagalog o mag-Ingles na lang para nagkakaintindihan kaming dalawa rito. Ikaw, napaka-moody mo talaga. Hindi naman kita inaano dyan, bakit nagagalit ka na naman sa akin? Inirapan ko ito at saka tumayo. Tiningala naman ako nito. Pasok na nga tayo sa loob. May pasok pa tayo bukas ng umaga. Tumangulang ito at saka tumayo para sumunod sa akin. Inilapag ko sa lamesang natirang tinapay at ang baso habang isinasara ni Denver ang sliding door ng balcony. Pumasok ako sa kwarto at inintay si Denver pero sa sopa ito dumiretso. Nangunot naman ang noo ko. Hoy, bakit dyan ka pumunta? Di ba dito ako natutulog? Matutulog na ulit ako. Parang tanga, dito ka na lang sa loob matulog. Namumulang ahaya ko rito at ngumisi naman ito bago naglakad papunta sa kama. What did you say? Sabi ko, pwede naman tayong magtabi rito. Malaki naman ang kama eh. So you want me to sleep next to you? Napanganga naman ako sa kahanginan nito at inirapan ko ito bago sumagot. Anong want ka dyan? Sige, matulog ka na lang pala sa kubeta kung gusto mo. Huwag ka nang tumabi sa akin. Tumalikod na ako rito at saka nahiga sa kama. Naramdaman ko namang tumabi na sa akin si Denver. Ang sungit mo talaga, buntis. Pangiinis nito at sisigawan ko na sana ito nang bigla na lang itong yumakap sa akin. Napangiti naman ako sa ginawa nito. Every time in my mind, I'm telling myself, should I be? Who will be? The man who will hold your hand. Biglang pagkanta ni Denver at napakapit ako sa braso nitong nakayapo sa akin. Naramdaman ko ng unti-unting pagkaantok pero pinipigilan kong makatulog dahil gusto kong marinig kumanta si Denver dahil napakaganda pala ng boses nito. Whenever I close my eyes, I can see your lovely smile and I open it again and then I see the midnight sky. Pinagsalikop ni Denver ang mga daliri namin at marahang itinaas at saka pinakatitigan. Hindi ko alam pero parang nagtatalon sa tuwa ang puso ko sa mga ginagawa ni Denver. Wishing that I'll be the man that you'll touch and see. I'll give my life that can explain. We will be running in the rain. And I will hold your hand. Hold my hand. Itinapat nito sa kanyang labi ang pinagsalikop naming kamay at saka hinalikan yon. Pumikit ako at tumulong mga luhang nagsusumigaw na sa mga mata ko. And I will hold your hand. Hold my hand. Hold my hand. Hold my hand. And I will hold your hand. I will hold your hand. Pagkanta ni Denver at saka inilapit ang bibig sa tenga ko para bumulong. Stay with me till we see our last midnight sky, Bellissima. Marahan at punong-puno ng emosyong bulong nito bago ako tuluyang makatulog. Kinabukasan ay maaga akong nag-ayos para makapagluto sana ng agahan namin ni Denver. Ngunit pagkalabas ko ng aming kwarto ay sumalubong sa akin ng isang ginang.
Good morning po sa inyo. Ilang nabati ko rito at pinakatitigan lang ako nito. Akala ko'y masungit ito pero ngumiti naman ito kalaunan. Magandang umaga rin sa'yo, Iha. Pagkatapos nitong bumatay tumalikod na agad ito at saka hinalong sinangag na niluluto nito. Gumilid naman ako para makapagtimpla ng gatas. Umupo ako sa upuan at pinanood ang pagluluto ng ginang. Mabilis itong magprito at magluto kaya nalibang ako sa panonood dito. Sumulyap sa akin ang ginang kaya ngumiti ako ng todo. Anong pangalan mo, Iha? Ako po si Samantha. Napakaganda naman ang pangalan mo, kasing ganda mo. Papuri nito sa akin, kaya nahihiyang nagpasalamat ako rito. Salamat po. Kayo po, ano pong pangalan nyo, Nay? Tawagin mo na lang akong Manang Daday. Nice to meet you po, Manang Daday. Nakangiting sabi ko, tumayo na ako para tulungan itong maghain dahil tapos na ito sa pagluluto. Nakakagulat na maabutan kong isang babaeng katulad mo rito sa kondo ni Sir Denver. Bigla nitong usal kaya napahinto ako sa paglalagay ng mga kutsara at tinidor sa mga plato. Po? Hindi kasi basta-basta nag-uuwi na babae si Sir Denver dito. Pihikan din kasi ang binatang yun. Ay wow, napakagwapo naman pala para maging pihikan. Sarkastikong bulong ko. May sinasabi ka ba, Iha? Wala po. Kaagad na pagtanggi ko. Pero masaya akong hindi ka kaugali nung isa. Nangunot ang noo ko sa sinabi ni Manang Daday. Ano pong ugali nung isang sinasabi nyo? Manang, napatingin kami pareho ni Manang Daday sa pintuan ng kwarto dahil nagsalita si Denver. Nakaayos na ito, tanda na sa pagpasok. Nandito na po pala kayo. Oo, kakauwi ko lang kaninang madaling araw. Salamat at hinayaan mo kong makauwi sa probinsya. Masayang sabi ni Manang, kaya napangiti si Denver. Kumusta po ang apo nyo? Magaling na po ba? Umupo si Denver sa katapat kong upuan at pinaghanda ko na lang ito ng makakain. Magaling na po, Sir Denver. Awa ng Diyos. Manang, Denver na nga lang po ang itawag niyo sa akin. Yamot na sabi ni Denver kaya natawa naman si Manang. Oh, sige na. Ako'y aalis na at naayos ko na ulit ang refrigerator mo. Sa susunod na linggo na lang ako babalik. Mauna na ako sa inyo. Tatalikod na sana si Manang Daday nang hawakan ko ang kanang kamay nito. Bakas ang pagkalito sa mukha nito nang lumingon ito sa akin. Bakit hindi pa po kayo sumabay sa aming kumain? Pag-aaya ko at para namang lumambot ang ekspresyon ni Manang sa akin. Salamat, Iha. Pero ayos lang ako. Nakakahiyang sumabay sa inyong dalawa. Ay nako, Manang Daday, wag na po kayong mahiya. Tara na po, umupo na po kayo. Sumabay na kayo sa pagkain namin ni Denver. Tumayo ako para ipaghanda si Manang ng plato at nakangiti lang ito sa akin. Nagkatitigan si Manang pati si Denver kaya natawa ko nang magsalita si Manang. Napakagaling natin pumili, Denver ha? Papuri ni Manang kay Denver. At para na naman itong hanging habagat at itinaas pa ang kamay at nagkibit balikat na parang sinasabing, wala eh, magaling talaga ako. Kumain na kaming tatlo at masayang nagkwentuhan. Maraming naikwento si Manang sa akin kaya nakalimutan ko ng tungkol sa isang bagay na sinabi niya kanina. Umalis na kami ng kondo at hinatid muna namin si Manang sa bahay nila bago kami dumiretso papuntang trabaho. Hindi pa napapatay ni Denver ang makina ng sasakyan pero nakalabas na kaagad ako ng kotse at nagmamadaling pumasok sa elevator. Bakit mo ko iniwan? Huy, teka lang, wait for me! Sigaw ni Denver habang nagmamadaling isinarang pintuan ng kotse niya. Ayoko ngang magsabay tayo. Sumara ang elevator at ang inis na mukha ni Denver ang huling nasilayan ko. Tawang-tawa naman ako sa loob ng elevator habang umaakyat ito. Huminto ng elevator at bumukas na yon. Papalabas na sana ako nang biglang sumulpot ang hingal na si Denver. Humagalpak na naman ako ng tawa. Papasok pa lang tayo, yung pawis mo pang uwian na. Nakaturong sabi ko sa kanya at ngumuso naman agad ito. Naglabas ako ng panyo para punasan ang pawis nito sa muka. Nakatitig lamang ito sa mukha ko habang ginagawa ko yon. Bakit ka naman tumakbo? Biglang sumeryosong mukha nito at saka sumama ang tingin sa akin. Kaya napatigil ako sa pagtawa at pagpupunas dito. Alam mo bang pinakaba mo ko ng husto? Hindi mo ba naisip na delikadong ginawa mo? Paano kung nadapa o natalisod ka? Hindi ko alam ang gagawin ko kung may mangyari mang masama sa inyong dalawa. Mas lumalapit sa aking sabi nito kaya napapalunok akong umatras.
pero hinapit nitong bewang ko para hindi na ako makaurong pa. Sorry, nag-ingat naman ako kanina. Biglang bumaba ang ulo ni Denver at inabot nito ang labi ko. Gulat naman ako at hindi makagalaw sa biglaang paghalik nito sa akin. Nakagalaw lang ako dahil sa sobrang gigil ng paghalik nito ay kinagat pang labi ko. Ilang segundo pa nitong kinagat-kagat ang labi ko hanggang sa manakit na ang labi ko at makalasa na ako ng dugo kaya tinulak ko na ito. Tarantado ka ba? Dumudugo na yung labi ko. Ginawa mo namang chewing gum. Gulat na sabi ko at imbes na makonsensya ay napangisi pa ito. Umanda ka talaga sa akin mamaya. Huwag ka lang magpapahawak sa akin, Bellissima. Pagod ka panigurado kapag nahuli kong kahinaan mo mamayang gabi. Nakangising banta nito sa akin bago tumalikod at maglakad papuntang opisina niya. Naiwan naman akong tulala at hindi makapaniwala. Kinagat na nga niya yung labi ko, tinakot pa akong papagurin ako mamayang gabi. Naa-addict na ba si Denver? Napahinga na lang ako ng malalim bago magsimulang maglakad papunta sa working place. Sobrang lakas at bilis pa rin ang tibok ng puso ko. Mukhang napasama nga ang takbo ko kanina. Anong balita? Sa radyo at TV? Dugtong ko sa tanong ni Chloe sa akin kaya sumama na naman ang tingin nito sa akin. Anong nangyari? At bakit hindi ka pumasok kahapon? Hindi ko rin nakita sa office niya o dumaan man lang si Sir Denver kahapon. Magkasama ba kayo? Pagsususpetsa ni Janica sa akin kaya napabuntong hininga na lamang ako. Kaibigan ko naman sila at alam kong mapagkakatiwalaan silang dalawa. Bakit nga ba hindi ko pa sinasabi sa kanila? Hindi naman siguro masama kung sabihin ko kung ano ba talagang namamagitan sa amin at kung ano nga ba talaga kami ni Denver ngayon. Huwag kayong maingay. Nakatira ko ngayon sa condo ni Denver. Pagsisiwalat ko, para na namang megaphone ng parehong bunganga ni na Chloe at Janica. Ano? Kondo? Exaggerated na sabi nilang dalawa. Napangiwi naman ako dahil napatingin ng mga katrabaho namin maging ang inspector na nandito pala para mag-observe. Hindi yata good idea na ipaalam sa kanilang dalawa dahil ang dadaldal ng mga bibig nito. Punyemas naman kayong dalawa. Hinaan nyo naman ang mga boses nyo at baka mawalan tayo ng trabaho. Mariing bulong ko sa kanilang dalawa habang nakangiti sa inspector at nagpatuloy na lang ito sa pag-iikot at pagsusulat sa hawak nitong papel. Tama bang pagkakarinig ko? Pagkukumpirma ni Janica. Tumango naman ako ng ilang beses para mas maniwala siya sa akin. Tama, pero ayoko na nga magkwento sa inyo at wala pa nga ganyan na kayo kung makapag-react. Iritadong sabi ko, kaya hindi na bago sa akin ang sabunutan ako ni Chloe. Chloe, bitawan mo nga yung buhok ko. Oo na, nagsasama na kaming dalawa kasi buntis ako. Bulong ko at napatigil ito sa paghila ng buhok ko. Gulat ang mga mukha nilang pareho habang nagsasalit-salita ng tingin sa tiyan at sa mukha ko. Ano? Anong sinabi mo? Anong nakain mo ngayong umaga? Hindi ka nakakatuwate. Frankster ka na rin pala. Suntukin ko kaya yung sikmura mo ngayon para magising ka sa katotohanan. Tingnan mo tong mga to, nagsasabi nga ako ng totoo. Sa tingin niyo ba magagawa ko magbiro tungkol sa pagbubuntis ko? Hindi naman ako delusional para gumawa ng kwento tungkol sa amin ni Denver.